Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Katulad nga ng sinabi ko, ang bongga-bongga ng birthday party ni Tita Lolit Solis na ginawa sa isang restaurant dyan sa Tomas Morato. Of course, 77 years old na siya. Nakita nyo naman sa unang video pa lang andyan na agad si Ami Austria. Of course, ito sila Senator Jinggoy Estrada. Mga big bosses, former big bosses ng GMA7, si Reggie Acuña Magno, of course. Ayan, of course, punong abala si Gorgie Rula and si Salve Asis. Actually, may mga kwento pa dyan na nag-start, na marami ang kinabahan nung una kasi never nalilate si Tita Lolit sa mga appointments. So, nagtataka kaming lahat kung bakit 11, wala pa siya. So, almost parang magti-12 na siya dumating. Hindi niya ugali yung ganon. Lagi siyang maaga, especially sa kondisyon niya ngayon na mas gusto niya laging maaga. Kaya nga ang birthday party niya ay 11 a.m. So, anyways, ayan, si Miss Lilibet Razonable, sa mga big bosses, lady big bosses ng GMA7. But anyways, si Tita Avin Maribin Arayata, of course. Alam naman natin na si Tita Lolit ay super close sa mga taga-GMA dahil ang tagal ng show niya doon, ang Star Talk. So, ayan, nakakamiss silang makita, makachikahan yung mga dating nakakasama ko yan, si Reggie Magno, of course, si Benji Paras. Si Benji Paras ay talent ni Tita Lolit for the longest time, di ba? Can you imagine, nag-handle si Tita Lolit ng former basketball player and at the same time, yun na nga, komedyante. So, ayan, of course, si Butch Francisco na naging isa rin sa mga host ng Star Talk. Actually, si Butch Francisco nabutan ko sa Star Talk. Parang, as far as I remember, ayan, si Senator Jinggoy Estrada nung dumating. Ayan, yung table na yan, yung unang table sa harap ng stage, of course, na very powerful. Nakita naman natin si bilyonarya, si Miss Alice Eduardo na talagang super chika ni Tita Lolit. Alam mo, ayan, si Nanette Medved. Si Alice Eduardo, ang isa talaga sa very open naman si Tita Lolit sa sinasabi niya talaga na nagsusupport sa kanya, nagbibigay ng tulong dahil nga nagpapadialysis siya. Of course, pero ang dami-dami aside from Miss Alice Eduardo, marami rin syempre ang tumutulong kay Tita Lolit. At alam naman natin, napakarami na nang na-invest or investment ni Tita Lolit. Mayaman na actually Tita Lolit, pero hindi siya tumitigil sa pagiging harbatera. Dahil, to be honest, si Tita Lolit kasi katulad ng paulit-ulit na sinasabi, si Tita Lolit, harbatera number 1. Pero, mas share siya. Mahilig siya magbigay. Kahit ako, alam ko, of course, si Christopher De Leon, Sandy Andolong. Lagi ko na-experience yun every time may press con. Pag nandun siya, pag natutuwa siya talaga, may aabutan ka na lang niya ng pera. 1,000, 2,000, laging 2,000. At pag Christmas, nagbibigay, like last year, binigyan niya nga ako ng datong na check it talaga, bonggang-bongga. So, ayan, kaya hindi ako nagtataka kung bakit patuloy pa rin yung mga blessings sa kanya, ang dami-daming dumarating. Kasi nga, gano'n naman talagang ugali niya. At nakakaloka, ang dami niyang may mga bags na binibigay sa kanya, na mga mamahalin, at binibigay niya rin sa mga super chika niyang kaibigan. Ayan, si Pat P. Dasa, of course, anak ni Juliet Dasa. At syempre, yun, si Senator Jinggoy, again, parang, ayan si Salve, ito yung sinasabi ko. So, isa sa mga super close kay Tita Lolit at punong abala sa birthday party na ito. So, of course, ayan, si Malucho Fogar, former big boss ng Eat Bulaga. Ayan, na parang, nakakatuwa na ngayon ko lang uli nakikita sila, no? Kasi nga, for the longest time, wala naman talaga mga big event, walang big party. So, ngayon, nagkaroon na ng mga big party. At pwede na, actually, si Tita Lolit, wala siyang plano talaga, ever, na mag-celebrate ng party. Hindi siya yung ganyan, Mas gusto niya yung parang, mga mini-mini dinner lang, yung mga ganyan lang. Of course, si Alice Soto na very, talaga, super chika, kahit saan mo siya makita, napakabait, at talagang ma-PR talaga. Yun, alam mo yun talaga ang pagkakaiba rin ng mga veteran stars sa mga ibang artista ngayon, mga bata. Talaga, sila talaga yung mas ma-PR kahit na matagal kayong hindi nakikita. At pag nagkita kayo, parang kailan lang, yung gano'n, parang walang mahabang oras na, or walang mahabang taon na pinalipas. Dahil gano'n very warm, talagang super close, etc., etc. So, ayan.
of course. Eto, actually, nakita niya ako, beso, ano na lang, flying kiss na lang talaga dapat. Pero lumapit pa rin siya. Of course, si Direk Chito Ronyo. Kanina nga, nandyan din si Direk Joel Lamangan, ano. So, eto, of course, si Congresswoman Lani Mercado, the wife of Senator Bong Revilla. Hindi nga kasi naka-attend si Senator Bong Revilla. Alam na natin yung nangyari sa kanyang operasyon din sa paa, diba? So, ayun, parang nakahang yata yung paa niya ngayon. So, hindi siya pwede sa ganito. Nangihinaya nga na hindi siya. But of course, ayan si Miss Alice Eduardo, di ba? Na talagang malapit din sa mga taga-showbiz. Alam mo, very down to earth si Miss Alice Eduardo. Alam naman natin, si Alice ay kapatid ni, di ba, si Small Laude, di ba? So, ayun, ano siya, ang dami ng chika sa showbiz, ano siya, ang tawag yung character niya, very positive siya. Yung walang kung alam lang natin, di ba, na napakayaman niya, pero talagang nandyan siya sa party, nakikihalubilo, nakikichika, ganyan-ganyan. At ang tagal niya, actually, nung nandun na siya, nauna na akong umalis, pero nagstay pa rin siya talaga sa tabi ni Tita Lolit. Ayan, so, at parang parang, hindi ko na itanong kay Tita Lolit kung paano nag-start ang kanyang friendship. At si Direk Joel, of course, with Nanette Medved. So, mamaya may vlog din ako about Nanette Medved para at least makita nyo, diba? Ayan. Iba yung mga reaction talaga, yung mga veteran stars pag nagkikita-kita sa isang event, talagang beso-beso, chika to the max. So, ayan. So, nakakatuwa. But again, ayun si Congresswoman Lani Mercado and Senator Bong Revilla nga. Ang sabi nga ni Tita Lolit, ang magbabayad ng bill ng lahat ng yan. At of course, I'm sure si Nanette ay nakatrabaho si Direk Chito Ronyo. So, pictorial to the max, etc., etc. Yan. So, tignan mo si Miss Alice, di ba? Nandiyan lang siya, hindi siya yung ewan ko, hindi niya pinaparamdam sa lahat na ganyan siya or whatever, na ganito siya. So, talagang parang lang. Of course, although nagkaroon na ako ng vlog about Mayor Junjun Henares and yung wife niya, si Andrea Bautista o Andrea Revilla. So, ayan. Pero nakita nyo naman, politiko, maraming politician ang pumunta, mga artista din, of course, mga veteran stars, etc. Talagang panalong-panalo si Tita Lolit. Sabi niya, mamaya sa vlog na ito, makikita nyo ang kanyang speech. Talagang sinabi niya kung gaano siya ka-happy. Ito na nga yata ang pinakamasayang araw sa kanya ngayon kasi talagang nakita niya yung mga tao nagmamal. Actually, hindi ganun kalaki yung party. Ilang tables lang yan. Pero talagang pinagkasya dyan lahat ng mga gusto ni Tita Lolit na makita at makasama. Kasi syempre, di ba? Si Tita Lolit kasi hindi siya plastikadang yung ayaw niya yung mga surprise, yung mga dati niyang kaaway. Ayaw niya mga ganun-ganon. So, dapat sinisigurado niya na ang gusto niya makita ay yung mga kakilalang talaga niya. Ayan, again, of course, itong table na sila Reggie Magna, si Leo Espinosa, at napakarami pang ibang mga. Eto, si Boy Abunda. Si Kuya Boy Abunda na nakakatuwa punta agad doon sa grupo ng mga taga Star Talk. Actually, nagpunta rin ako dyan sa grupo ng Star Talk. Nagpa-pictorial ako. Kasi nga, di ba, ang tagal ko rin nag-work sa Star Talk. Umalis lang naman ako sa Star Talk noong 2002 because nga, kumbaga parang tapos na ang aking nag-editor na ako noon ng Abante, so naiwan ko na ang Star Talk. But anyways, pero syempre, kakilala ko pa rin lahat ng staff. Nagbibiroan nga kami kanina kung tinatanong ko kung anong assignment ko, sinong interviewin ko, kanina ako pupunta, etc., etc., blah, blah, blah. Tuwan-tuwa sila. Si Miss Janina, niloko rin ako. Nako, etong headline natin ngayon, trabahuin mo yan, ganyan-ganyan. Kailangan ma-interview natin, chuchu. Of course, alam naman natin walang startup. Pero nakita nyo naman kanina yung dating startup, dating back authority. Ito, nandiyan ako dyan Tapos, ayan napakasarap na mga pagkain, of course. Alam nyo na ako anong restaurant ang pinuntahan na kung saan nag-celebrate. So, ayan, di ba? Bongga ang food. Kaya lang hindi nga ako masyado napalapang. But anyways, eto ang speech ni Pat P. Dasa. And of so, lagi mga nagsasabi na gusto mo makipag-lunch sa akin, idalo kay Pat P. So, hindi ko alam kung bakit ako naging secretary at hindi naman kay Lolit. But gladly I do it because it's always fun to have lunch with Manay Lolit. As all of you can attest, she's a very wonderful lady, fiercely loyal, manager, di ba? Lahat na may sala, pero siya, pagtatanggol pa rin niya yung kanyang mga alaga. Kaya talagang ang daming alaga ni Manay na nagmamahal sa kanya dito sa mesa, dito sa kwarto na ito, siguro kalahati, mga alaga ni Manay. And of course, Manay's proverbial paghalbat queen, di ba? Alam natin lahat yan. Kaya sabi nga niya kanina, sabi ko sa kanya, Manay, handa ka na ba sa collection Sunday ngayon? Sabi niya, yung
yung basket mo. Sabi ko, Manay, dalhin mo na. Hindi basket. Ayan, Manay, ipakita mo kung gano'ng kalaki ang iyong bag. At sabi niya, napuno na. Siyempre si Miss Alice Eduardo, ang unang-unang nagbigay ng malaking ampaw. But Manay, thank you very much for your friendship. Because of Manay, when ABS-CBN closed, buti na lang sumalo sa akin si Alvy Benitez. And it was because of Manay's endorsement, siya nagpakilala sa akin kay Alvy. That's why ako nasa Bright Light. Kaya Manay, yun ang aking tinatanaw na utang ng loob, na maski na po nagsara ang ABS-CBN, maski na pa paano po, ay meron po ako natakbuhan kay Alvy Benitez. Kaya thank you Manay, wishing you happy birthday and more envelopes, baskets, ano pa ba, bags of money to come. Kasi that's the only thing that will make her happy. Thank you. Thank you, Patty. Hindi, eto nga, nakita ko yung ano mo, reusable na bag. Ang dami na. Ang dami mo, malapit ang mapuno. Malapit ang mapuno. Sir, si Paul, kapag gagawa na kong gown. Sino? Paul. Ay, hello! Gagawa na kong gown, ano? Bakit ka late? Akala talaga natin mag-a-attitude ka, hindi ka darating. Ako sabi ni Gorgie, wag daw akong dumating ng maaga, no? Baka maaga pa ako sa guest. Kaya nga nasa ako, yung baba ng tuloy, hindi ko pa nag-order, no? Nakaliwa pa. Nakaliwa pa, natigilan ko na. Sabi, wala pa siyang message sa mga bisita. Anong message mo dito sa mga bisita kompleto from yung mga nakasama mo sa Star Talk, yung mga kasama mo dito, si Miss Alice, si Miss Lanet, o si Pong Lani, Senator Bong, Senator Jimboy. Hindi, yung talagang tatsaka kasi, sabi ka kanina ni Gorgie, ano bang paro niya, pagtanghali? Parang wala naman pag-luarte tanghali. Inisis ko talaga, pero sa talaga na para makita sila dito. Birthday wish, Nay. Birthday wish. Birthday wish. Dumami pa envelope ko, Grabe. Nay, kulang pa ba? Kulang pa? Pakita mo yung laman. Pakita mo. Ano lang, igano na yung bag, baka mahulog. ang house and lot. Ay, kita amis. Taray. Dahil lang dyan. Kaya muna tawagin natin si Sir Tears of Bruce III. Oh, kinumit talaga niya si Miss Ali. Oo, parang kinimit, diba? Oo. Parang na-speechless to, Lord. Upo na po tayo.